Hello, magandang hapon po sa lahat ng aking mga followers. Ngayon po ay meron tayong bagong nakuha sa araw ng Biyernes Santo. Ito nakukuha. Hindi pala bago. Bagong vlog, bago nating diktasyon sa kalikasan na ating nakukuha na siya ay magpa-vlog sa araw po ngayon. Kaya i-vlog natin. Pero bago ko sisimulan itong kwentong ito ay huwag makalimot po yung mga baguhan na mag-subscribe, mag-like at mag-share para maka-update kayo sa sunod kong mga vlog. At maraming salamat po sa YouTube channel na hanggang ngayon ay nanatili pa rin tayong naka-vlog. Maraming salamat po. At ngayon po sisimulan ko na ang aking vlog at kwentong ito. Ito po ay isa sa pinakamagandang gamit sa pampaswerte. Itong pangalan ito ay isa po itong ugat ng duol. Kung napapansin nyo, kung nakakakilala kayo ng duol na pangalan, yan po ay pangalan po yan sa amin yung pagatpat sa tabi ng dagat o yung tinatawag na bakhaw. Ito po ay ugat ng bakhaw, bakhawan na nagiging bato. At yung kanyang ugat na tumutubo na palaging tumutubo diyan sa tabi ng dagat, yung may mga kahoy na tinatawag na pagatpat o yung kahoy na tinatanim ng mga DNR diyan sa tabi ng dagat. Ang tawag po yan sa amin yung ugat na tumutubo sa pataas sa ibabaw. Hindi na kasi yan, ugat kasi yan na tumutubo. Yan po ay duol po sa amin ang tawag niyan. Kaya maganda po yan siya sa pampaswerte dahil nga kung sa Bisaya duol, kung sa Tagalog lapit. Lapit ka dito, duol ka diri. O yun ang ibig sabihin sa Bisaya at sa Tagalog. Yung sa Tagalog, lapit ka dito. Sa Bisaya, duol ka diri. Yan po ang ibig sabihin sa espiritual. Kaya ito'y lapit ka dito, ibig sabihin po yan ay magpapalapit yung birtud ng duol o lapit ka dito. Yan po ang ibig sabihin na siya po ay nagiging birtudes, nagiging bato po yung kanyang ugat. Kaya maganda ito sa pampaswerte. Kaya sa pangalan pa lang daan, siya po ay nagtatawag na ikay papuntahin dito. Kaya lapit ka dito o duol ka diri. Yan po ang ibig sabihin sa Tagalog at Bisaya sa pangalan na ito. Ang tawag sa punong ito ay yung tinatawag na pagatpat, yung iba bakhaw. Yung mga bakhaw na tinatanim sa tabi ng dagat, ito po ang kanyang ugat na duol, ang kanyang ugat na nagiging bato at crystallize pa. Ibig sabihin nagiging bato na siya, hindi na siya magpapakamatay, ay hindi na talaga mamatay dahil nagiging bato na siya. At ang kagandahan nito, ito po ay crystallize. Crystallize ito, kaya subukan nating pailawan yung flashlight. Crystallize po yan. Ayan o. Sana yun. Ayan o. Crystallize siya. Tatagos ang ilaw sa katawan ng ugat ng duol. Ibig sabihin po, crystallize, buhay. Buhay na buhay. Maraming klaseng crystallize. May crystallize na anapog. Merong crystallize na hindi siya anapog, yung solid. Ayan po yung ugat ng duol. O ugat ng bakhawan. Duol po yan sa Bisaya. Yan. Yan po no ang kanyang birtod at kanyang katawan na nagiging bato, yung ugat mismo. Ayan. Napakaganda po yung kanyang pagkamutya.
araw ng Biyernes Santo ito nakukuha. Kaya ngayon lang ang kanyang diktasyon para siya ay magpakuha. Meron pa siyang dito sa dulo, meron siyang butas na konti na sanhi ng kanyang pagkatubo. Ayan. Ugat sa bakhawan o duol sa Bisaya. Ayan. Tatlong pangalan ang nandito, bakhawan, duol, o lapit ka dito. Ayan. Sa Tagalog, lapit ka dito. Sa Bisaya, duol ka diri. Sa ibang istorya, bakhawan. Yan, mga bakhaw. Ayan. Ugat ng bakhaw na lumalabas sa kanyang lupa na nakatindig lang palagi. Kaya nakatindig palagi, ibig sabihin ay nakatayo talaga siya. Hindi siya magpatumba. Ayan, ganyan po yan nakikita, ganyan. Marami ito na nagdikitan sila. Siguro kung bilangin mo, hindi mabilang dahil pag magpunta ka dyan sa bakhawan, maraming mga ugat na parang tinatanim. Pero ugat po yan na tumutubo, walang dahon. Diretso-diretso lang yung pagtubo niya. Diretso-diretso lang, walang sanga. Diretso lang talaga siya pag tumubo. Diretso-diretso, walang liko-liko. Diretso lang talaga. Kaya tinatawag namin yan duol. Kaya ito'y maganda sa panghalina, pampaswerte. Ayan. Yan po yung itsura sa duol. Mutya sa duol. Mutya sa bakhaw. Mutya sa halikarito. Ali kadiri. O duol kadiri. Yan po ang ibig sabihin sa espiritual, sa Bisaya at sa Tagalog na salita. Ayan. Duol ang pangalan nito. Ito ang karamihan ginagamit sa pagpaninda sa mga marunong sa espiritual.